Igalang ang banal na Eukaristiya. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John chapter 6, verses 52 to 56, and I read it for you. The Jews then disputed among themselves, saying, "How can this man give us his flesh to eat?" So Jesus said to them, "Very truly I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Those who eat my flesh and drink my blood have eternal life, and I will raise them up on the last day. For my flesh is true food, and my blood is true drink. Those who eat my flesh and drink my blood abide in me, and I in them. Just as the living Father sent me, and I live because of the Father, so whoever eats me will live because of me. This is the bread that came down from heaven, not like that which your ancestors ate, and they died. But the one who eats this bread will live forever." He said these things while he was teaching in the synagogue at Capernaum. Paggalang sa banal na Eukaristiya. Madalas po, iyan po ang ating nakakaligtaan sa tuwing tayo po ay dumadalo sa banal na misa o kaya naman po ay tayo ay naroon sa exposition of the Blessed Sacrament. Ang paggalang sa banal na katawan at dugo ng ating Panginoon ay isa po sa ating mga tungkulin bilang mga mananampalatayang Katoliko. Ibinibigay natin ang ating buong isip, ang ating buong puso, ang ating buong atensyon at pagkatao sa harapan ng Panginoon. At kapag atin pong tinatanggap na ang kanyang katawan, tayo po ay nakikipag-isa sa kanya. Tingnan mo ang iyong sarili. Sa tuwing ako ba ay dumadalo sa banal na misa, ako ba ay nakahanda? Malinis ba ang aking puso? Ako ba ay nakapagkumpisal ng mga mabibigat na kasalanang aking nagawa bago ko tanggapin ang banal na katawan ng ating Panginoon? O sa aktual na pagdiriwang ng misa, nakatuon ba ang aking buong pagkatao, atensyon, lakas, puso sa aking ginagawa? Kapag naman tayo ay sumasamba sa banal na katawan ng Panginoon sa Santissimo, ako ba ay nakaluhod? Ang aking bang puso ay sumasamba ng taus-puso? Ang aking bang pag-iisip ay nakatuon lamang sa Diyos at wala sa ibang bagay? Isa po sa napakagandang postura na maaari nating gawin sa tuwing itinataas ang katawan ni Kristo at sa tuwing tayo po ay nasa loob ng Blessed Sacrament ay ang pagluhod. Ito po ay isang matandang postura na kung saan, ang sabi ng Biblia, sa ngalan ng Panginoon, lahat ay magsiluhod. Lahat ay mag-alay ng papuri at panalangin. Maibigay nawa natin ng buong buo at walang pag-aalinlangan ang ating sarili sa ating Panginoong Jesucristo. Huwag tayong magduda kung si Jesus ba ang ating tinatanggap. Katulad po ng ating binasa, ang mga Hudyo ay nagtalo-talo sapagkat ang tanong nila, papaano namang ibibigay ng taong ito ang kanyang laman? Kaya ang Panginoong Jesucristo ay nagpaliwanag, ang sino mang hindi kakain sa katawan ng anak ng tao at iinom sa kanyang dugo ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tanggapin mo ang buhay na walang hanggan na kaloob sa iyo ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, maibigay ko nawa ng buong buo ang aking sarili at magalang ka sa tuwing ako ay dumadalo ng banal na Eukaristiya at sa Santissimo Sakramento ng altar. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito
Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito. O kaya naman po, just search Father Fiel Pareha. God bless you po.